Good morning everyone. Ayan, at tayo na naman po ay magkakaroon ng devotional journey. Ayan, nakakatuwa naman ng Diyos. Alam kong excited tayo ngayong umaga nito. Alam niyo, maganda yung every morning excited ka sa Lord, sa gagawin niya, sa mga mangyayari, sa mga magaganap. Yung bang nag-e-enjoy ka. Created by God, Exodus 19 verse 6. You will be my kingdom of priests and my holy nation. These are the words you must speak to the Israelites. Yan. Tayo po'y manalangin. God, we thank you so much sa iyong word. We pray na gamitin mo ang salitang ito para ngayong umaga. Marami po kaming makuha sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At purihin po ang Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan. As we give you all the praises, the honor and the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Nakakatuwa ang Diyos sa bagay nito. Ito pala yung plano niya. No? Ito pala yung gusto ng Diyos na sabihin niya sa mga Israelita. Dalawa lang yung hangarin ko, sabi ng Panginoon. Ay gumawa ko ng bansang binanal ko at saka kaharian ng mga priest. Yan. Mga may takot sa Diyos. Yang kaharian yan ang gusto kong gawin. Yan, yan. Kumbaga, ito ngayon yung gusto nating gawin ng Diyos sa ating simbahan. Alam ko maraming pastor, yan ang gustong-gusto nila eh. Gustong-gusto ko na ang aming church ay mga taong kingdom of priests. Yan ang gusto ko. Only nation. Nakakatuwa. Pag yan ang binuo ng Diyos, nakakatupo yan. Kung meron mang nanaisin ng Diyos, ay ang kanyang gustong maging mangyari sa mga tao ay maging kingdom of priests. Yan talaga yung naisip niyang gawin sa Israel. Hindi po yan hindi po yan yung mga Levites, no. Iba po yung Levites eh. Kasi sila pong mga Levites, talagang sila itinalaga na para sa Diyos. Pero yung kingdom of priests, lahat yan eh. Kasi si Jesus Christ, siya, Judah, hindi naman siya Levites, no? But he became a priest. At maging si Samuel, no? Hindi rin siya Levites, pero ginawa siyang priest. Pag tinignan niyo po, ang priesthood o ang pagiging priest, pag-aari ng may katulad ng pagiging priest ng kaharian, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay gusto niya itong maging buhay nating lahat. Sa church, ayan. At bago ko po ituloy, Jai de los Santos, God bless you. Talen, Gaila, God bless you. Ayan. Gusto niya ganun eh. Gusto niya, ano bang meron sa Kingdom of Priest at saka sa Holy Nation? At ito ang gusto niya sabihin. Kung bakit ang mga preaching ng mga pastor ay tungkol sa kabanalan, kalinisan ng puso, kalinisan ng buhay, kagandahan ng pamilya, kaayusan ng pamumuhay, pagiging pinagpala, kasi ang mga priest pinagpala yan eh. Yung mga magpaglilingkod kay Lord, yan ang mga nakapaloob sa lahat ng laging naipipreach ng mga pastors. Ayan. Andiyan yung faith, yung mga priest, sobrang tatag ng pananampalataya yan. Matibay ang kanilang mga pananampalataya. Matibay yan. No? At yung buhay din lang gusto nila lagi nababago. Ang kingdom of priest, ito pong function nila. Mahilig sila sa fellowship with God. Kaya nga gusto niya ang kanyang mga anak ay maging kingdom of priest kasi ang hilig niyang mag-fellowship, fellowshipping with God. Yan ang daman-daman niya. Yun ang gustong-gusto niya eh. Yun ang gusto niyang matatag sa puso niya. At yun ang gustong gawin ng Diyos sa lahat ng tao. At bago po ako tumuloy, ayan, Janus, God bless you. Rebecca Manalo, Alice Barrias. At salamat sa inyong mga buhay at pagsishare. Ayan, salamat. Sabi niya, yung fellowship with God, lumalalim niya, malalim ang mga priest sa pakikipag-fellowship sa Diyos. Kaya gusto niya maging kingdom of priests tayo eh. Sa church, ang gusto ng Lord din, maging kingdom of priests. Yung mahilig sa fellowship with God, mahilig sa presence ng Lord, mahilig makilala ang Panginoon sa malalim at bibiyang pamaraan. Gusto nilang matuto, gusto nilang lumapit, gusto nilang magkaroon ng intimacy with God. They do petitions and intercessions. Ito nakakatuwa nga po si Rebuesa na po, napaka mapanalanginin po niyan. Kahit na ba yan may konting na dinadamdam na ubo, katulad niya, inuubo, pero mawala na. No? Ay nako, sobra.
'Pag nag-pray yan, nagpe-pray siya ng personal niya, nasisilip sa kwarto. Tapos, gabi-gabi naman, minsan minsan wala naman siya 'no, pero, inili niya pa rin kahit maliit na grupo sa prayer mula Lunes hanggang Biyernes ano. At talagang ang fellowship ng prayer ay hindi po niya inaalis sa kanyang puso't buhay at natutuwa po ako sa kanya. Kaya siya ay hindi lang lingkod ng Diyos, she's also a priest of God. Maganda po ang mga pastors natin ay mga priests talaga ng Diyos. At para sa ganun, mahawaan ng kongregasyon. Mga taong mahilig mag-fellowship, mahilig mag-petition, mahilig mag-intercession, mahilig mag-pray. Ayan, glory be to God. At siyempre, patuloy po tayong magbumati rin. Ano? Alice Barrias, Marian Magalong, Gio Rhea, Leonie Impisaw, God bless you. At salamat sa inyong mga buhay. Ayan. Evelyn Evelyn Parel, ay, Sister Baby, God bless you. At siyempre, napakabuti ng ating Diyos. At they care for people. Ayan, nako, kitang-kita ko po yan sa aking asawa, yung caring niya. Sobra. Kahit siguro sino may sakit, may magaling, maayos ang buhay, talagang bibigyan niya ng oras, bibigyan niya ng panahon. Ewan ko ba, kung ako ay nakikita ko sa asawa, naku, napakaganda kapag ang mga asawa natin ganyan. Siyempre, nahahawaan tayo. Ayan. Hindi tayo nahahawaan tayo dahil sa buhay nila. No? So that's the kingdom of priests. Merong fellowship with God, nagkakaroon laging ng panalangin, nagkikare sila sa mga tao. Yun ang magandang kongregasyon. Kung meron tayong hingin, Lord, kaya mong gawin ito. Binuo mo ang Israel na ganito. Gawin mo rin ang aming church na ganito, Lord. Ito po ang gusto namin makita sa kanila. Na sila po, O Diyos, ay talagang mahiling mag-fellowship sa iyo. Daman nila, Panginoon, ang laging manalangin